Alam mo ba? May kasama ka na ba sa darating na Valentine's Day? Sa panahon ngayon, mabilis na raw makahanap ng iniibig gamit ang mga dating apps. Pero bago pa man ang mga smartphones, alam niyo ba na may nauna na bago pa ang mga apps? Ito ay ang Yahoo Chat. Gamit lamang ang isang username at kaunting lakas ng loob, maaari ka nang pumasok sa iba't ibang chat rooms. Dinisenyo ito ng kumpanyang Yahoo at inilunsad noong 1997 upang mas mapadali ang komunikasyon sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may internet. Bagamat hindi isang dedicated dating site, ang Yahoo Chat ay naging isa sa mga pinakaunang espasyo ng online romance sa pamamagitan ng mga thematic public chat rooms at sa pag-usbong ng Yahoo Messenger. Dito, pwedeng pumasok ang mga user sa mga kategoryang tulad ng romance, singles, teens, adult chat, at iba't ibang interest groups gaya ng books and literature. Dito nagsimula ang mga usapang hindi mo ina-expect, isang estranghero, isang username, at isang simpleng hi. Pero alam mo ba na sa Yahoo Chat sumikat ang tanong na ASL o Age, Sex, Location na nagsilbing parang unang filter sa paghahanap ng makakausap at posibleng makakonect sa loob ng magulong chat rooms? Mula sa public chat, lumilipat ang mga usapan sa private messages matapos i-integrate ang serbisyo sa Yahoo Pager na kalaunan ay na-rebrand bilang Yahoo Messenger noong 1999. Pagsapit ng early 2000s, mas lalo pang lumawak ang kakayahan ng Yahoo Messenger. Nagdagdag ito ng webcam at voice calls. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, maaari mo nang makita at marinig ang isang taong dati ay kausap mo lang sa chat. Dahil sa webcam at VoIP features, naging mahalagang plataporma ang Yahoo para sa international dating na nagdugtong sa mga tao mula sa iba't ibang bansa bago pa man sumikat ang video call sa mga apps ngayon. Pero sa paglaganap ng social media, pagdami ng bots at pag-usbong ng inappropriate content, unti-unting nawala ang sigla ng mga public chat rooms. Noong Disyembre 2012, opisyal nang isinara ng Yahoo ang mga public chat rooms. Bagamat sinubukang buhayin muli ang serbisyo sa isang bagong Yahoo Messenger noong 2015, hindi na nito naibalik ang dating sigla. At noong Hulyo 17, 2018, tuluyan nang itinigil ang Yahoo Messenger na nagmarka ng pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa online communication. Bago ang mga algorithm, bago ang profile bios at verified accounts, ang Yahoo Chat ang naging simula ng mga unang online connections. Kaya sa tuwing mag-swipe ka ngayon, tandaan may mga nauna nang nagmahal, kinilig, at nagtagpuan sa isang chatroom kahit hindi pa sila nagkikita. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!